Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ito ho'y mga suspecha, duda, at yun hong sabihin na ho natin, mga bagay na hindi pinag-iisipan, kulang sa mga datos kung saan-saan kinuha. Malalagay ka ngayon sa alanganin, VP. Alam nyo, kasi kung ikay nag-iisip, VP, iba talagang, if you're a thinking vice president, hindi yung teleprompter, hindi yung scriptwriter na parang dependent sa scriptwriter. Yung scriptwriter mo, dapat yung naging VP na palpak. Ikaw naman, nagbabasa ka lang, VP Robredo, ng mga sinasabi mo. Ewan ko kung naintindihan mo mga sinasabi mo, o lawyer ka pa naman. You're not supposed to be reading any speech without basis and without facts. And worse, yung ginamit mo, yung ginamit na mga, ito naman, ay presumptions based on presumptions and assumptions. And not only that, based on doubts, suspicions. Yun ho, mga, that's exactly what the UN has, and you used it. So ngayon, malalagay ka nga sa alanganin, mai-impeach ka. Sa bandang dulo ng mga sinasabi mo, pag-i-incite mo. Ang paggamit mo na kumbaga, ikaw naman ay vice president, kung talaga may utak ka, hindi ka utak talangka, utak champurado, utak lugaw, utak arroz caldo, you would first check every fact na sasabihin mo kasi pupunta sa international community yan. Kita mo mga dalubhasa sa Pilipinas nagsasabing na nakasira ka sa bansa, hindi ka nakatulong eh. Kung di ka ba naman honghang, I'm sorry, but I won't say that it's not about you, it's about what you're doing, kahonghangan, katangahan. Kasi kung yung speech writer mo pumalpak dahil nagsusulat ng binabayaran mo, ikaw lawyer, inisip mo, tama ba to? Ito ba mga datos na to, konfirmado? Sabi mo, tinawagan yung PNP, hindi sumagot sa inyo, at because wala pang time, minadali mo. Ba't hindi ka muna nag-antay? Hindi ka pa pala sigurado. Ngayon malalagay ka sa alanganin for using those as parang fabrication. Do you understand, VP Robredo? Iba talaga. Alam ko nung araw pa, atat na atat ka na talagang malagay sa pwesto. Lagi ka nagmamadali. Ayan tuloy, pumapalpak. Lagi ka nagmamadali kay Bongbong. Ayan tuloy, nakikita tuloy ang kahinaan mo at kapalpakan mo. Yun talaga ang sinasabing trademark ng mga dilaw eh. Palagay ko si Drillo, nahihiya na sa iyo, Lenny Robredo. Ang isa pa lang niya maingay dyan, si Kiko Patay-Patay. Kiko Pangilinan. Yan ang defender mo. At yung isang defender mo nandoon, nagsisigaw, nag-aamok, naghihimas na matatabang rehas, sintaba ng kanyang mukha. Sino? Si Laila. So ngayon, ang sinasabi lang ho natin mga boss, you know, you not only destroy the image of the country, you gotta hogwash, kakaning baboy yung mga gamit mong mga datos. Sige nga, gumawa ka nga ng paraan, idemanda mo ako. Tusal sabi mo, pag sino-social media, binabash ka, pwede mong idemanda. Come on. It's disrespectful to the office of the Vice President. Come on. It's yung Vice Presidency, the office, nire-respeto. Kahit na nga Senado, Kongreso, nire-respeto yung institusyon. Pero yung kung sino nakaupo, abay, ibang usapan. Kaya kita mo, sinabi ni Digong, wala akong panahon dyan, basta't ako, nakafocus ako sa trabaho ko. Ikaw, nakafocus ka ba sa trabaho mo? Kasi para ngayon, ang sinisisi niya, hindi siya agad nasagot talaga ng PNP para makumpara yung datos. Hindi naman pala nag-iimbestiga pa ang UN kung tagalabas, outside looking in. Outside looking in. Ikaw, Lenny Robredo, you're supposed to be inside looking out, but inside, you're using
ginagamit mo yung your inside looking out. Yung UN at kung sino yun, outside looking in, na dapat kumuha ng datos mo na tama, dapat ipresenta mo roon. Hindi. Ikaw, inside looking out, ginamit mo yung kanilang mga datos, outside looking in, kundi ba naman kayo mga sangkaterbang mga pulpul? Panay bang lulok mo ng laway mo, Leni Robredo, na nakikita mo ngayon? Mali. Nangangasim na ba ang sikmura mo? Sa nakikita mo ngayon, doon mo nakikita na kung anong pagkakamaling ginawa mo. Unti-unti na ba nagpapawis yung mga hinlalaki mo dyan sa mga gilid ng iyong baka magkakalipunga ka? Nangangati na ba mga kilikili mo pag na-stress ka? Baka magkabalakuba ka, kakaamot ka ng anit mo ngayon dahil hindi mo malaman kung paano, makapal pa naman yung buhok mo. Bagay, kaysa naman doon sa naglagay sa'yo, talang-ala ng buhok. Di ba? Sino pa, sinuot pa, di ba? So, sa akin lang, host, dito lang ang aking mga sinasabi rito, mga boss. Well, the damage has been done. Well, you, Leni Robredo, what can you do? I'm sure na panindigan mo. I'm sure gagawa ka ng mga dahilan. I'm sure gagawa ka ng mga depensa mo. Lahat na sasabihin mo, i-review mo uli sa YouTube yung sinabi mo sa bandang dulo. Tingnan mo kung anong magiging basihan na pwedeng gamitin ng Kongreso sa mga dinakdak mo. Yung pag-i-insight mo, tingnan mo kung laman, kung merong kang datos na sinisira mo doon sa sinasabing ito'y sa UN. Tingnan mo yung part doon, yung datos mo, yung bilang, yung numero na sinasabi mo sa drug war. Yung mga accusation mo nga palit ulo na yan ba'y katang isip mo? Or suspetsa mo, hinala mo, pagdududa mo, sinulat ng ob-ob na scriptwriter mo. Nagsama-sama kayo, ewan natin. Am I bashing you? No, I'm not. That's the only thing na sinasabi ko, unfiltered. Go back to your speech. Go back sa bandang dulo. Check your facts. Check your figures. May problema ka roon. Now, titingnan na lang yung intent and yung motive why you said that. Who's the audience? What's the purpose? Sino ba ang audience mo rito? International community. Kinakailangan lumabas ka sa international community para i-shortcut, ibabalik dito ulit sa Pilipinas. Now, what's your purpose? Doon pa lang titingnan mo na motive mo kasi kung gusto mo magsalita, pwede ka naman magsalita. Sa new media, kung pwede ka magsalita, sa Office of the Vice President, pwede mong gamitin yan. Nanawagan ka sa mga tao dito lang sa loob ng bansa. Ginamit mo international community. Ginamit mo, okay, sabihin mo kasi forum yun tataon mo. Come on, tinaon nyo rin yan Tinaon mo yung pagsulat mo ng speech na yan. Tataon mo na, eto sa ganitong araw, eto sa ganitong panahon, ilalabas to ng UN, doon kasi ito yung gagamitin, ito yung founding blah blah blah, ito yung araw na ilalabas nila, ikaw Alejandro, ikaw Magdalo, file ka ng impeachment, parang concerted effort na lalabas, impeachment complaints been filed against the President Rudy Duterte. While at the same time, the UN, this is the Vice President talking, the Vice President of the Philippines about the drug war. Nakikita nyo, inside, pinakikita ninyo talagang magulong-magulo. Kayo nang gugulo